Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa sandaling yun, dumagundong ang himpapawid, isang dambuhalang Dharma Manifestation Palm Strike ang bumagsak mula sa kalaban, tila ba ang buong kalangitan ay nakikiayon upang durugin si Ye Junlin. Halos sumayad na sa kanyang katawan ang mabagsik na enerhiya. Ngunit bago pa man tuluyang tumama, biglang nagliyab ang kanyang system, paulit-ulit na naghayag na parabang tinig ng kapalaran mismo. Ding, natukoy na ang host ay nakaranas ng pag-atake mula sa isang di matitinag na ikalawang antas na Celestial Immortal, na trigger na ngayon ang passive effect na habang mas malakas ang kalaban, mas lalong lumalakas ka, at nakuha ang cultivation level ng ikatlong antas na Celestial Immortal. At doon, parang bulkan na sumabog, umalagwa ang gintong enerhiya mula sa katawan ni Ye Junlin, isang liwanag na nagbabadya ng kanyang pag-angat, isang hudyat na ang kanyang cultivation realm ay umakyat sa mas mataas na antas. Hindi na siya nag-atubili, gamit lamang ang purong lakas, sinalubong at sinupil niya ang atake ng kalaban, sabay, may halong panunuya at yabang, binigkas niya ang mga salitang nagpatigil sa hangin, yun na yun, halos sapat lang yun ha, para kilitiin ang isang celestial being na tulad ko. Napanganga si Ming Wanjun, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat, ang kanyang tinig nanginginig sa pagtataka. Ano, isa ka ring Celestial Immortal, at mas mataas pa ng isang antas ang ranggo ng Celestial Power mo kaysa sa akin. Nanginginig ang kanyang katawan, nakapako ang tingin kay Ye Junlin na tila isang Diyos na bumaba mula sa langit. Samantala, mula sa gilid, sumabog ang halakhak ni Chen Xiao, malakas, walang patid, puno ng tuwa at panunuya. Magaling, 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 may nakatago pa rin pala, ayos ito, ituloy mo lang yan. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw, dahilan upang mapailing ang mga cultivators sa likuran, isa sa kanila ang napabulalas, puno ng pangamba, hay naku, ang pinakakinamumuhi ang kaaway na pumatay sa kanyang ama ay naging heavenly immortal na, samantalang siya ay nasa tribulation realm pa rin, sobrang laki ng agwat, tiyak na nagkaroon na siya ng mental breakdown. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, lalo pang dumilim ang ekspresyon ni Ming Wanjun, napasinghap siya, at sa kanyang isip ay umalingaw-ngaw ang babala, tiyak na ang pamana ng Fallen Immortal Island ang nagbigay daan upang makalusot siya patungo sa Celestial Immortal Realm sa ganitong malupit na kapaligiran, kailangan natin itong pigilan sa simula pa lang, kung hindi magiging malaking banta ito sa aming Netherworld clan. Pagkatapos, lumipad si Ming Wanjun, at sa bawat pag-ikot ng kanyang sibat ay tila nagtitipon ng bigat ng sansinukob, damaloy ang masang enerhiya, kumukulog sa paligid, at sa tinig na nagngangalit ay kanyang ipinahayag, ang labanan ng mga celestial being ay hindi simpleng sagupaan ng mga barbaro, kapag nabalot ang mundong ito ng momentum ng battle formation ng aking Netherworld clan, babagal ang iyong celestial energy nang hindi bababa sa 30%. Walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang sibat na kumikislap sa enerhiya, sabay utos na umalingaw-ngaw sa buong hukbo, ihanda ang Giant Python devouring the Sky Formation Array. Opo, sabay-sabay na sigaw ng kanyang mga kawal, at mula sa kanilang pinagsamang chi, sumirit pa itaas ang dambuhalang ahas na tila nilikha mula sa mismong hininga ng kadiliman. Sa kasunod na sandali, lumapit si Ming Wanjun sa dalawa niyang kawal, ang kanyang tinig mabigat at puno ng babala, hindi pa natin alam ang alas ng batang ito, posible kayang taglay pa rin niya ang minanang magic treasure ng Fallen Immortal Island. Dagdag pa niya, puno ng utos at pananakot, maghanda kayong gumamit ng mental magic upang agawin ang kanyang kamalayan. Napanganga ang dalawang kawal, ang kanilang mga mata nanlaki sa pagkabigla, isa ang nagtanong, puno ng pangamba, kailangan ba talaga ng ganito kalaking galaw para harapin ang isang hamak na celestial being? Napasinghap si Ming Wanjun, nanginginig sa galit, at sa tinig na parang kulog ay kanyang isinumpa, mas mabuti ng sigurado, hindi mo mauunawaan ang sindak ng Fallen Immortal Island. Agad namang sumunod ang dalawa, pinakawalan ang kanilang kasanayan gamit ang lakas ng isipan, mariing sabi ng isa, nauunawaan, mas comprehensible pa rin ang pag-iisip ng pinuno. Ang isa pa'y nagpatibay, puno ng kumpiyansa, huwag kang mag-alala, Commander, sa espiritual na lakas ng aming ika-69 na antas, para lang itong paggamit ng maso upang basagin ang mani. At sa sandaling yon, habang patuloy sa pagsasagawa ng kanyang nakamamatay na kasanayan, buong lakas na isinigaw ni Ming Wanjun ang mga katagang nagpagalaw sa mismong kalangitan,
gamit ang kapangyarihan ng itim na dragon bilang gabay, huhugutin ko ang nakamamatay na aura ng 10,000 hukbo at pipigayin ito upang mabuo ang kataas-taasang killing formation ng aking Netherworld clan, Giant Python Devouring Heaven Formation, lunukin mo. At doon, sumambulat ang tanawin, napakaraming ahas na kulay lila, nilikha mula sa chi, papasugod na parang unos ng kamatayan, diretsong tumutungo kay Ye Junlin. Nang masilayan yun ng mga nilalang mula sa Nether Abyss, sabay-sabay silang napangisi, puno ng paghamak at yabang, mariing bulalas ng isa, ang tinig ay parang kidlat na humahati sa dilim, sa suporta ng isang mystic level immortal artifact, huwag nang banggitin ang ikatlong antas ng Heavenly Immortal, kahit ang ikasyam na antas ay kayang talunin. Sumang-ayon ng isa pa, ang kanyang tinig puno ng panunuya, isang pagpapala para sa batang ito ang mamatay sa ilalim ng sandata ng commander. Sa kabilang panig, makikita si Zhu Huaqian na nanginginig sa matinding takot, ang kanyang mukha pawisan, ang kanyang tinig puno ng pagkataranta, Immortal Ye, mag-ingat ka, sigaw niya, puno ng pag-aalala. Dagdag pa niya, halos mabaliw sa sindak, ito'y isang mystic level immortal artifact, natatakot akong hindi ito kayang tapatan ng Kang Yuan Sword, tama ba, Senior Ye, paano ninyo ito haharapin? Ngunit sa halip na matakot, buong lakas na iniunat ni Ye Junlin ang kanyang kamay paitaas, tinipon ng gintong enerhiya na tila nagmumula sa mismong puso ng kalangitan, kumpiyansa niyang sinabi, puno ng yabang, isang mystic level immortal artifact, at combined rest formation technique. Di nagtagal, mula sa kanyang kamay ay lumitaw ang espada na gawa sa purong gintong enerhiya, kumikislap na parang araw sa gitna ng gabi, panunuya niyang bulalas, pero pawang mga laruan lamang ang mga iyan para paglaruan ng immortal na ito. Walang pag-aalinlangan, pinakawalan niya ang isang sword slash, mabilis, matalim, at walang habas, tumama ito sa mga dambuhalang ahas na gawa sa chi, pinagputol-putol ang kanilang mga katawan, dahilan ng matinding pagsabog at bugso ng hangin na yumanig sa buong paligid. Nang masaksihan ito, halos hindi may pinta ang mukha ni Ming Wanjun, pawisan, nanginginig, at puno ng pagkagulat, bulalas niya, anong klaseng celestial artifact ito? Paano ito nagtataglay ng ganitong kakilabat na aura? Bigla siyang natigilan, tila ba may sumagi sa kanyang isip, pag-ulong niyang sinabi, puno ng pangamba, sandali lang, maaari kaya isa itong Celestial Mystic Lord level immortal artifact. Napasinghap siya, mahigpit na hawak ang kanyang sibat, sabay bulalas, hindi ko inasahang taglay mo ang isang Celestial Lord level immortal artifact, mukhang tunay ng pambihira ang pamana ng Fallen Immortal Island. Agad namang sumagot si Ye Junlin, nakangisi, oh, alam mo pala ang Fallen Immortal Island. Napalunok ng laway si Ming Wanjun bago sumagot, ang kanyang tinig mabigat, gaya ng inaasahan, makapangyarihan ng isang Celestial Mystic Lord level artifact, ngunit sa antas mong Celestial Immortal, tiyak na uubos ito ng napakalaking enerhiya kapag inactivate, natatakot akong hindi mo ito mapapanatili ng matagal. Ngumisi ng nakakaloko si Ye Junlin, sabay kampas ng kanyang kamay sa harap, kung ganoon, hinahamon kita, kung may tapang ka, halika at tingnan natin kung hanggang kailan kakayanin ng immortal na ito. Hindi nag-atubili si Ming Wanjun, tinanggap ang hamon, sige, tingnan natin kung ano talaga ang kaya mo. Agad niyang pinakawalan ang mga ahas na gawa sa chi, sugod patungo kay Ye Junlin, ngunit kasabay nito, palihim niyang ibinulong sa kanyang mga tauhan ang masamang balak, magkukunwari akong aatake, pero palihim kong ipapalapit ang higanteng sawa mula sa likuran upang huliin ang mga cultivator, tiyak na madidistract siya at mapipilitang sumaklolo, sa sandaling yun, sasamantalahin ng gumagamit ng mental magic ang pagkakataon. Tumango ang dalawang nilalang, sabay ngisi ng may paghamak, opo, talagang napakatalino ng pinuno. Sa sandaling yun, buong lakas na kinumpas ni Ming Wanjun ang kanyang sibat, kontrolado ang mga dambuhalang ahas, ngunit sa halip na sumugod kay Ye Junlin, lumihis ang mga ito, at diretsyong sumalakay sa lahi ng mga cultivator sa ibaba, nagpanik ang mga tao, ang kanilang tinig puno ng takot, anong nangyayari, bakit bigla silang papalapit sa atin? Isa pa ang sumigaw, pilit na nagpapalakas ng loob, hindi, huwag kayong matakot, nandito pa si Immortal Ye. Ngunit isa pa ang bulalas, puno ng pangamba, kahit mapigilan sila ni Immortal Ye, ang mga aftershock pa lang ay sapat na para lipulin tayo. Nang masaksihan ang mga kaganapang yon, matalim na tinitigan ni Ye Junlin ang mga nilalang sa kanyang harapan,
malamig ang kanyang tinig, parang yelo na dumedurog sa tapang ng kaaway, ang lakas ng loob ni Ong gumamit ng ganitong mumunting pakana. Sa isang mabilis na galaw, agad siyang gumawa ng formation array hand seal sa ere, bago pa man tuluyang tumama ang mga ahas sa mga tao, biglang nagliyab ang hangin, nag-aktiba ang formation barrier, isang gintong kalasag na pamrotekta sa mga cultivator mula sa lahi ng mga tao. Nang makita ito, buong lakas na sumigaw si Ming Wanjun, ang kanyang tinig nagngangalit, ngayon, gawin ninyo na. At doon, ramaga sa ang kanyang atake, mabilis na patungo kay Ye Junlin, ngunit napasinghap lamang si Ye Junlin, tila nababagot, sabay bulalas, hay naku, ang dami nyo namang pakulo, ngunit lahat naman ito ay walang silbi. Mula sa panig ng dalawang nilalang ng Nether Abyss, agad nilang ginamit ang kasanayan na mind attack upang salakayin ang kanyang Sea of Consciousness, ngunit hindi ito gumana, sa halip, napailing lamang si Ye Junlin, sabay kamot ng ulo, pabulong na nagwika, bakit parang makati ang ulo ko? Ngumisi ng may paghamak si Ming Wanjun, akala'y nagtagumpay sila. Buong lakas niyang sigaw, Ye Junlin, maghanda ka ng mamatay. At doon, sumugod ang dambuhalang anyong dragon na gawa sa kulay lilang enerhiya, nagdadala ng pressure na tila dudurog sa buong paligid, ngunit bago pa ito makalapit, mabilis na pinakawalan ni Ye Junlin ang isang sword slash, mapangwasak, matalim, walang kahirap-hirap, nahati sa dalawa ang dragon na gawa sa chi, nagliyab ang hangin sa pagsabog. Panunuyan niyang bulalas, puno ng yabang, hoy pangit na mukhang aso, anong nagtagumpay ang sinasabi mo? Anong mga maruruming pakana na naman kaya ang mga ginawa ninyo mga pangit? Hindi ba ninyo tinamaan ang aking Sea of Consciousness? Bakit parang wala akong anumang epekto? Parang tinamaan ng kidlat si Ming Wanjun, ang kanyang mukha puno ng pagkagulat, napalunok siya ng laway, sabay sipat sa kanyang gilid, at sa isip ay nagwika, anong nangyari sa inyo? Maaari ba kayang sila ang dumanas ng backlash? At doon, makikita ang kanyang dalawang tauhan na nawalan na ng sarili. Tinamaan ng matinding backlash ng kanilang mind attack, halos lumuwa ang mga mata ni Ming Wanjun sa pagkagulat. Napakunot ang kanyang noo, bakas ang takot sa mukha, dumadagundong ang kaba sa kanyang dibdib, pabulong niyang sinabi sa isip, mas lalong nakakatakot, hindi man lang niya namalaya na inaatake na siya ng mga Diyos, na nagpapakita kung gaano kalayo ang agwat nila, parang langit at lupa. Dagdag pa niya, puno ng panggigigil, Ye Junlin, kahit gaano man ako nagngangalit, minamaliit pa rin pala kita. Walang pagdadalawang isip, agad niyang sinugitan ang kanyang palad gamit ang daliri, bulalas niya, puno ng sumpa, kung ganoon, ngayong araw na ito, uubusin ko ang lahat ng aking life force upang patayin ka. Mahigpit niyang hinawakan ng sibat gamit ang sugatang kamay, ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas, at doon, sumambulat ang enerhiya, itim at lila, dumadaluyong mula sa kanyang sibat, tila nagdadala ng delubyo sa mundo. Kayong lahat, makinig sa aking utos, ituon ninyo ang lahat ng inyong enerhiya sa itim na dragon upang tulungan akong lipulin ang kaaway, pasigaw na wika ni Ming Wanjun, dagdag pa niya, puno ng bigat, ito na ang aking sukdulang teknik, ang Blood Dragon Annihilation. Mula sa langit, unti-unting lumabas mula sa portal ang dambuhalang dragon, nagdadala ng presensya na tila katapusan ng mundo, nagdilim ang kalangitan, bumigat ang hangin, at sa tinig na nagngangalit ay sigaw ni Ming Wanjun, sa pagkakataong ito, hindi ako naniniwalang kakayanin mo pa ang ataking ito. Ngunit sa halip na magpanik, ngumisi lamang si Ye Junlin, itinaas niya ang kanyang espada, nagliwanag sa gintong kulay, at sa tinig na puno ng kumpiyansa ay mahina akong sumagot, hehe, interesting ito, nagsisimula na ring magseryoso ang poging immortal na ito.